Ikaw mismo bilang isang anak, paano mo hinanap ang presence ng daddy mo? My mom would explain things to me na naiintindihan ko bakit wala si daddy. I think being with me is enough. Oh. Maybe she didn't really need another man. Bilang isang anak, may nagawa ka bang kasalanan na naalaala? Marami akong nagawang mali, pero napaka-understanding ni mama. Tinuturuan ka talaga kung ano ang tama, kung ano talaga ang buhay. Ano reaction mo nung mga taong mas alam pa nila yung tungkol sa mga iniwang ari-arian ni Tita Gloria na ibinigay daw sa ganitong charity na iniwang kay ganito at ganyan? Saan galing yan? Wala na nga, ginaganin pa. Sorry. Sabi ko, hindi ako iiyak eh. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio, ito ang Tundo. Yes! Magandang gabi, umaga, hapon, madaling araw. Kung anumang oras dumarating sa inyo ang vlog kong ito. Tulad ng dapat asahan, realidad, real talk na kung saan kwento sa likod ng kwento ang pag-uusapan natin, katotohanan. At this time, for the first time, makakausap po natin ang nag-iisang anak po ng reyna ng pelikulang Pilipino na si Miss Gloria Romero. At ito ay sa katauhan ni Marites Gutierrez. Magandang araw sa iyo, Marites. Magandang araw, gabi, at hapon, wherever kung saan sila nanonood na, what country. Hello po. Thank you for inviting me here. Thank you very much dahil binigyan mo kami ng pagkakataong makasama ka rito. My pleasure. At nagulat nga ako dun sa unang naikuwento mo sa amin na ikaw ay galing sa Vietnam. A few weeks ago, yes, I came from there. Unfortunately nga, hindi tayo natuloy because I got COVID. Pinag-uusapan pa rin hanggang ngayon ang COVID. Kahit na wala na po tayong face mask, karamihan sa atin ay hindi na naniniwala. Pero totoong-totoo po ito. At patutunayan po ito ni Marites. Marites, ano ang nangyari sa iyo nung magka-COVID ka? Okay, so me and my friends, we went to Vietnam. Tapos, konting vacation. Pag uwi, parang I felt parang barado my nose. Walang sipon. Parang stuffy lang. Pag uwi, I took yung COVID test. Gosh, positive. First time ako nagkaroon ng COVID. I never had it ever nung pandemic. Wala ako nun. Nagkaroon ako and then wala naman akong lungs. I didn't cough. Problema lang is nawalan ako ng panglasa and pang-amoy. Ngayon pa nga medyo hindi pa masyadong 100%. But thank God na hindi affected yung lungs. So, uminom ka rin ng mga gamot, of course. May mga gamot kang... Yes, but usually sabi ng doctor ko is really more bed rest. Kumusta ka na ngayon? I'm good. Sa totoo lang, habang pinagmamasdan ko si Marites, ay pumapasok sa aking isipan ang nag-iisang reyna ng pelikulang Pilipino. At ito ay si Gloria Romero. Bubuksan natin ang isang mansyon o isang simpleng bahay na kung saan naroon si Gloria Romero. Noong mga panahong nagsisimula pa lang siya, sumikat siya hanggang sa mamaalam. May mga kuwento kay Marites, si Tita Gloria. Ito yung mga panahong nasa probinsya pa sila o bata pa ang nag-iisang reyna ng pelikulang Pilipino. Pwede po bang i-share niyo sa amin kung ano yung mga ikinukwento sa inyo ni Tita Gloria? Well, kinikwento niya before nung nasa Pangasinan pa siya, Mabini, Pangasinan. Habang naglalaba daw siya sa ilog, her only dream talaga is to become an artista. Pinagtatawanan siya ng mga pinsan niya at saka mga friends niya na parang, I mean, really, that's after World War II. So parang, paano mangyayari yon, right? Parang isang tao na nasa Mabini, Pangasinan ay iniisip niyang maging artista. So fast forward, binigay ni God yan sa kanya, tsaka of course with the help of the Vera Perezes from Sampaguita. Kaya na-fulfill ang dream ng mama ko. Madalas sabihin ni Tita Gloria, particular na kung ilang beses ko sa nakausap na kung siya ay mawawala at mamamatay at muling mabubuhay, kung totoong may reincarnation, gusto niya ang maging isang Gloria Romero.
Bakit? Again, it's her dream. So when somebody, I guess, dreams of something and na-fulfill, nabigay sa'yo, at saka okay naman siya, I think she was able to fulfill her dreams by having maraming pelikula. Nanalo naman siya ng mga few awards here and there. Naging successful siya sa TV niya, especially Palibhasa Lalaki. And I guess kung binigay sa'yo ng Lord yan, gusto mo ulit mangyari sa inyo because you were able to fulfill your dream and maging okay naman siya, di ba? She did well. Very well. Sa kaunang-unang pagkakataon, posibleng hindi pa ito nangyayari. Kung kailan nawala sa makabilang buhay si Tita Gloria, ay papasok tayo sa kanilang tahanan. Isang simpleng tahanan o mansion man, pero punong-puno ng pagmamahalan. Sino si Tita Gloria sa loob ng bahay? My mom is just a normal mother. Pag nandun siya, pag wala siyang taping or shooting, nandun lang siya, nanonood ng TV or nung kalakasan pa niya, bababayan, magwawalis sa garden, mamamalengke sa Kamuning Market, mag-grocery. Normal. She's just a normal person. Imagine natin, nakaharap natin ngayon si Tita Gloria. Ano ang damit? Ano ang suot ni Tita Gloria sa loob ng bahay? Duster na galing sa Kamuning. Sa palengke lang talaga. Tsinelas na, I don't know how you explain it, yung parang naka-cover lang na parang may mga, yung mga Alfombra? ano yun? Paano yun? Yung parang alfombra, yung parang... Parang malambot-lambot na ganyan. Galing sa palengke nga. Wala siyang yung mga name brand stuff sa bahay. Walang ganun. Duster, chinela. Except hindi siya nagra-rubber slippers kasi medyo, ano siya, maselang yung feet niya. So, yung mga normal lang. Normal, galing palengke. normal galing palengke yung mga isinusuot ni Tita Gloria. Alamin naman natin, ano yung mga kinakain naman niya? Niluluto niya ba yun? Anong klaseng pagkain ang gusto noon ni Tita Gloria? Okay, since my mom is from Pangasinan, so mahilig yan sa gulay. Mga diningding, pinakbet, galunggong. Nagkakamay siya sa bahay. Normal. Adobo. Paminsan, kasi since me and Chris studied culinary, every Sunday nagluluto kami for her. Yung mga plated na mga pagkain. And we do that for her every Sundays, given a chance. Or paminsan, lumalabas kami para kumain. Paminsan-minsan, hindi naman parate. Hindi mahilig sa mga branded bags, mga shoes, sa mga accessories. Wala rin. Ikaw? She has her own jewelries naman na totoo and all that. But my mom doesn't, on a normal day, walang hikaw yan, walang relo, walang nothing. Kunyari, pupuntang grocery, hindi maglalagay ng kung ano, no. Siguro a watch. Hindi siya mahilig talaga. Magarbo ba siya? Hindi. Napakasimpleng tao ng mama. Si Tita Gloria ba yung gusto niya sa hapagkainan ay maraming mga putay? Medyo sa part na yon, medyo ano siya, ayaw niya nang inuulit yung ulam from lunch sa dinner. Kasi maybe lang ha, syempre pag World War II, wala naman silang kinakain nung araw. Paminsan, ang kinikwento niya, yung kanin niya, nilalagyan ng bagoong lang or gatas ng kalabaw with asin. Parang ganun eh. So maybe, nung nagkaroon naman siya ng konting pera or, gusto siguro niyang kumain ng maayos. Yung mga pangyayari sa World War II, yung pinagdaanan niya, paano niya naikukwento sa'yo yan? Nagkukwento siya because lola ko is a Spanish-American. So, delikado yun nung World War II kasi ang Hapon, di ba? So, she makes kwento about my lola na kailangan itago kasi yung mga Japanese nga, hinahanap yung mga taong ganon, right? So, mahirap ang buhay nila ng World War II. Aside from wala silang makain, her mother is the one talaga because tinatago talaga nila yung... Kailangang magtago. Ang pagtatago ay hindi nagawa nang pumasok sa showbiz. Inilantad ang mukha, inilantad ang kakayahan, inilantad ang katotohanan at ang kanyang husay sa pag-arte. Marites, noong mga panahong kasagsagan ng kasikatan ni Tita Gloria, 60s, 70s, ilang taong ka na nun? Well, 60s hindi pa because I was born 1961, right? So, 70s, I was still a child. 80s, teenager. So, baby pa ako nung she used to go to work, she used to go to Sampaguita, she does her shooting. Baby pa! Si Marites, baby na naghahanap ng kalinga ng isang ina. Baby na lagi nagtatawag ng mama, nanay. Pero nasaan si Gloria? May emptiness ba? Wala naman, but kasi my mom, she works, di ba? Siyempre pag aalis siya, medyo iiyak-iyak ka, babe, bata ka pa eh. Mama, where are you going? Ganyan. Sabi niya, you sleep your siesta, matulog ka muna sa afternoon. Paggising mo, puntahan mo ako sa Sampaguita. So you have something to look forward to, right? As a baby. Tulog naman ako, ganyan. Tapos dadalhin ako sa set. Pero alam
alam mo nang artista siya? I don't really know kung the word is, I was only like what, 5, 6, 7? Maybe siguro ang alam ko ng time yun, basta may work siya. I was only exposed to her work. Wala naman akong nakikitang ibang tao na nag-office or what, di ba? Ang alam ko, she goes to work. Ang alam ko, nagme-memorize siya ng script. Alam ko na nagme-memorize siya ng mga kantang playback. Actually, paminsan nauna pa akong Natuto. Kasi naririnig mo parate, Eh, di ba? bata ka pa noon. Ang bilis ng memory. Oo, di ba pag bata ka, parang ginagaya mo si Tita Pilita, yung mga paliyad-liyad ka doon. And then, I don't even know if I thought na artista siya. Maybe ang realization ko dyan, maybe when I was maybe 4, 5. Nung Medyo maano mo na matanda siya. na ako ng konti na parang, okay, ibang trabaho ni Mama. Artista. Kasi nakikita mo sa, wait a minute, nakikita ko na ba sa TV noon? I'm not sure, right? Baka pwede. Or, yung mga old movies, di ba pag afternoon, pinapakita yan? Parang Yung mga piling-piling pelikula. Yeah. Oo, yung mga black and white, mga Channel 5 yata, or mga Channel 9, mga ganyan. I used to see my mom there and I said, oh, she's an actress, I guess, no? Sa, pag bata ka pa. Mahirap ba ang maging anak ng isang napakahusay, iginagalang at reyna ng pelikulang Pilipino? I guess, in a way, kasi my mom is really a very hard act to follow. Kasi mabuti siyang artista, human being. Wala siyang skandalo for a while kasi I joined the movie industry. For a while lang naman. I only did like 2 movies. So, maybe people can compare. Maybe, kailangan mong galingan. Kasi natsa-challenge ka dahil nanay mo, ano? Hindi naman magaling, pero at least you deliver something after the 2 movies that I did. So, gumawa na lang ako ng ibang bagay. I studied culinary and all that. Because, maybe entering the same industry like my mom. Napapag-usapan natin yung pagiging mommy, magiging nanay, pagiging mother ni Tita Gloria na isang sikat sa showbiz. At hindi rin matatawaran ang kakayahan sa pag-arte ng tatay mo na mati ni Idol way back 60s. Yes. Si Juancho Gutierrez. Kumusta naman kayo ni Juancho Gutierrez ng tatay mo? We're okay. We were okay kasi he passed already, di ba? So, okay naman kami ni Daddy. Hindi sa pakikialam. Hindi daw sa pakikialam. Naging okay ba si Tita Gloria at si Juancho? Nagsama ba sila? Nag-live-in ba sila? Nag-away ba? Ikinasal ba? Ano? Siyempre, they got married, no? Ang laki ng church wedding nila before. They stayed together, but unfortunately, medyo siguro naghiwalay sila. Pero at the end of Dad's life, kinuha namin si Daddy, inalagaan namin. Because I think that's just the right thing to do. Nasa poder ka ni Gloria. Yes. Tapos ang daddy mo medyo kumabila. Ikaw mismo bilang isang anak, paano mo hinanap ang presence ng daddy mo? Kasi my mom, as a mother, buo ang pagmamahal. It's not that hindi ko hinanap ang isang father image in the house. But my mom would explain things to me na naiintindihan ko bakit wala si daddy. In a nice way, never niya siniraan ang daddy ko. And I used to see my dad on weekends. Lumalabas kami. Gaano katatag, gaano kalakas ang isang Gloria Romero sa pag-handle ng isang family? Solid si mama. Malakas siya. Maybe because yung mga nangyari sa buhay niya, let's start again with World War II, para ma-survive mo yan, di ba? Yun na nga, having a family na, let's just say, hindi masyadong naging successful in a way na sila ng daddy ko. Pero hindi naman sila magkaaway. It's just that maybe just happened for a reason, no? Na 2 people cannot be together, maybe. Parang nag-uusap sila. Yeah. At maraming humahanga kay Tita Gloria dahil si Tita Gloria, mula na makipaghiwalay, still hindi nag-asawa. No, my mom is, love niya ako. I think being with me is enough. Maybe she didn't really need another man para maging buo, pamilya. She just loved her craft, working, and she loved me. Masasabi mo bang ikaw na yung pinaka-maswerteng anak sa buong mundo? Yes, of course. In what way? My mom was a very good mama. The attention, the love na binigay niya sa akin at saka kay Chris, hindi ibang klase talagang magbigay ng pagmamahal ang mama ko. She always makes it a point na pag meron akong kunyari school affair, mga glee clubs, presentation, basketball, WNCAA, nandun siya. Parate. Hindi siya nawawala. So, I mean, what else can you ask? Nabanggit niya ang pangalang Chris.
Tanong ng taong bayan, sino nga ba si Chris? Bakit gano'n na lang ang pagmamahal na ibinigay ni Tita Gloria? Huwento ng nakaraan, huwento sa Amerika. Pakishare mo naman. Okay, so when I had a family, we were in the States. So, syempre in the States, di ba, wala namang helper doon, walang sambahay, or mga ganyan. Ano? So, my mom flew there when I was about 7 months bago ako manganak. So, nagpaalam siya sa palibhasa, pinagbigyan naman siya, although hindi siya tinanggal, kumuha na lang ng script. Tita Minerva siya dun eh. Yes, Oh, kumuha na lang siguro ng script na, di ba, alcoholic siya, kunyari na siguro nalasing, sumakay sa aeroplano, something like that. I can't really remember. Oh, she stayed with us for what? Maybe 8 months yata. Siya ang yaya ni Chris. Isang paglalahad. Sinong mag-aakala na ang isang reyna ng pelikulang Pilipino ay mag-aalaga ng bata? Special yaya. At siya pa rin ang nagtatanggal at naglilinis, nagpapaligo, nagpapakain sa sariling apo. Kwento mo nga uli sa atin yan. Kasi syempre, after I gave birth, I have to go back to work, right? So, pag nagtatrabaho ako, iniiwanan ko si Chris sa kanya. So, can you imagine that? Ilang taon si mama na? Maybe in her 60s? Yeah, maybe ganon. So, nag-aalaga siya. Hindi siya, I will correct that, hindi siya nagpapaligo kay Chris kasi nanenervyos. Baka daw mahulog niya. Baka mahulog. Malunod or something, I don't know. Pinapatulog niya. And then, I would go home lunchtime. So, nagpapakain kami kay Chris kasi malapit lang yung work ko na. I'd go back to work. And then, pag uwi ko, yan, paligo na kami kay Chris and then papakain. But my mom is very patient. Siya yung nagtuturo kay Chris, yung mga blocks, yung mga stuff ng pag lumalaki yung bata, yung mga toys na ganyan. Tiyaga ni mama doon, magturo kay Chris. Ang tiyaga magturo, inilalayan, minahal. At ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ang lahat ng tao doon sa chapel nang sumakabilang buhay si Tita Gloria ay nag-iiyakan, naghahagulgulan nang si Chris na ang magsalita. Anong feeling mo nung si Chris ay nasa gitna na ng wake, nagsasalita, nagko-confide at nagbibigay ng eulogy doon sa eulogy? Bilang isang ina, ano ang naramdaman? Mixed feelings ako noon kasi parang si Chris kasi only apo, right? So lahat ng pagmamahal ay binigay talaga ni mama sa kanya. Yung mga oras na hindi niya naibigay sa akin because she was busy at work, nabigay niya kay Chris. So can you imagine na isang human being na inalagaan talaga ng lola tapos biglang, hindi naman bigla but nawala. So parang yung iyak ni Chris noon is, oh my gosh, you were there. Nung pinapanood ko yung anak ko na umiiyak talaga because yung eulogy niya sa lola niya, totoong-totoo yon. Kasi as I've said, inalagaan siya since baby. Hanggang, kasi we lived together. So Chris was what? 33 years old. So 33 years of his life, kasama niya si lola niya. Masakit yon. For sure, namimiss niya mama ko, lola niya. So ganun na lang ang iyak niya. Speaking of namimiss niya yung lola niya. Marites, gaano mo ka-miss si Tita Gloria? Hanggang ngayon, malungkot. Kung babalikan mo ang nakaraan sa buhay ninyo ni Tita Gloria, anong parts ng buhay ninyo ang gusto mong puntahan at silipin? There's no specific time or It's just that pag may kailangan kang kausapin, nabibigyan ka ng tamang payo, that's my mom. She will not sugarcoat anything. She will tell you things as it is. Tinuturuan ka talaga kung ano ang tama, kung ano talaga ang buhay, kung paano ka masasaktan, how to handle it. And I just miss her because I was with my mom for 63 years. I'm the only child. Wala akong kaagaw na atensyon at pagmamahal. So that's very difficult. Only daughter. Yeah. Hindi ka ba naghanap ng kapatid? Maybe. Pero ang dami kong barkada. Plus, if you're in a house na puro pagmamahal, hindi ka naman maghahanap ng iba. Kung puro pagmamahal, hindi ka maghahanap ng iba. Pero minsan, tayong mga anak nakakagawa ng kasalanan sa ating mga magulang na mas madalas ang magulang ang nagbibigay ng panahon o pagpapatawad sa kanilang mga anak na kahit hindi humihingi ng tawad. Marites, balikan kita. Bilang isang anak, may nagawa ka bang kasalanan na naalaala? Let's not even talk about that. Marami akong nagawang mali, pero napaka-understanding ni mama. Pag humihingi ako ng sorry, hindi pa ako nag-uumpisa, forgiven na ako. Yun ang totoong nanay. Ang tunay na kahulugan ng isang ina o isang tatay, kahit hindi humingi ng tawad ang kanyang anak na nagkasala, agad-agad ibinibigay ang kapatawaran. At hindi nagkulang doon si Tita Gloria. Masasabi mo bang perfect na mother si Tita Gloria? Of course. But again, nobody's perfect, right? But for me and for Chris, I had a perfect mama.
Chris had the perfect lola. I mean, everybody would say that naman, di ba? Pag, I'm sure your mama was perfect Yes, of for course. you. Ano yung ugali ni Tita Gloria na nakuha mo na ngayon ay isa ka ng ina talaga? I guess it's just loving unconditionally sa, like for me, kay Chris. Again, mag-isang anak din siya. I mean, iisang anak ko rin siya. So, it's the same. Like me and my mom, ako and Chris, tatlo lang kami. Hindi mo pa inisip na dagdagan si Chris? Ayawan ko ba? So, anyway. Pero kung madadagdagan mo siguro, no? Yeah, I wanted to sana. Okay naman kami ni Chris, and ang nakuha ko siguro kay mama is, madalas kami mag-usap ni Chris. Nag-aaway kami, nagsisigawan kami, pero at the end of any questions or disagreements, ang ending is yakapan and I love you. Marites, parang kausap ko si Tita Gloria. Yung boses mo. Oo nga, ginagaya niya ako eh. Di ba? Kung sa tutulad po, kapag nagsasalita si Marites, parang kinikilabutan naman ako dito. Parang boses naman ni Tita Gloria yung naririnig ko. Sabi nga nila, iba si mama, mahinhin yun. Hi, Iha. Oy, ikaw na rin nagsabi, mainhin si mama mo. Pilipinang-Pilipina. Pero itong si Marites, ewan ko ba, napakahilig niya mag-basketball, napakahilig niya ng mga, siya yung klase ng tao na talagang maliksi, wala siyang pakialam sa sabihin ng mga tao. Ganun talaga. Dahil dyan, namimisinterpret yung mga tao. Ganun talaga. Oh, Pero well, sa totoo lang, Marites, si Tita Gloria ay isang klaseng artista na respetado, iginalang, minahal, hanggang sa kahuli-hulihan ng kanyang buhay. May gusto ka bang ipagpasalamat sa pagkakaroon ng ina na tulad ni Gloria? Siyempre, magpapasalamat ako kay Lord Jesus Christ na binigyan ako ng mama katulad ng mama ko. As I've said in my eulogy, no, plinano yan. It was planned, I guess, na isang napakabait na mama na tao was given to me to guide me, to love me unconditionally, and to be there just for me and Chris. And I'm truly thankful na binigyan ako ng mamon gano'n. Sorry. Marites, silipin ko lang ang kwarto ni Yeah. Tita Gloria. Kumusta na ang kwarto ni Tita Gloria? Nandun pa rin. Hindi ko pa rin ginagalaw. Nandun lang. Thank you. Nandun lang. It's only been, 7 months? Sabi ko, hindi ako iiyak eh. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na may sabihin kay Tita Gloria sa mga oras na ito, ano yun? Nasabi ko lahat kay mama. Hindi ko nasabi ang something. Nasabi ko lahat kay mama. Pero Marites, karamihan, kapag namamatay ang kanilang magulang, nawawalan kanilang mahal sa buhay, ibinebenta yung bahay na kanilang tinirihan. Ano ang plano mo, Marites? You keep it? I don't know. Me and Chris we tried talking about it, but walang nangyari sa talk namin. I guess because it's just too soon. It's only been 7 months, diba? 7 months nang wala si Tita Gloria. In 7 months, ano ang kakulangan o nawala sa'yo maliban sa buhay ni Tita Gloria? Ikaw ba'y nabalian ng pakpak na parang ibon? Ikaw ba ay napilayan? Ikaw ba ay bagsak na bagsak? Kumusta na ang isang Marites Gutierrez? Malungkot. Wala si mama. Durog ang puso. Wasak ang kaisipan. Hindi naman. Kasi ayaw niya ng ganun. Ayaw niya ng ganun. I guess she taught me how to be strong. She taught me things na dapat lang mangyari. Pero pag wala na talaga pala, mahirap. So ano may papayo mo doon sa mga anak na may mga magulang pa ngayon? Just love them. Be with them. Hindi yung once a week lang. Lalo na if you don't live with them. Ako kasi I live with my mom. Yung mga children na may mga pamilya, bihira tawagan yung mga mama or papa nila. Huwag ganon. Parang, I'm too busy not to call my mom. Hindi, huwag ganon. Because wala sila. Wala nang balikan yun. Naniniwala ka ba na ang magulang ay minamahal, nirerespeto, ginagalang? Hindi iniiwan, hindi tinatalikuran, hindi ipinahihiya, hindi ikinahihiya. Yes, of course. Our parents suffered their dreams maybe para lang maibigay sa'yo. Their time, ibibigay sa'yo. Their love, ibibigay sa'yo ng buong-buo. Di ba dapat mahalin mo lang sila? That's the most normal thing to do. That's why habang buhay sila, always say, I love you. Always say, thank you. Huwag mo silang awayin. Huwag mo silang, how do you call that, pag medyo may disagreement kayo, parang weeks, months, hindi kayo mag-uusap.
That's bad. Yung madalas mas matapang pa yung anak. Correct. Bad yun. Right away, kung mali ka, say sorry. Napapanood natin si Tita Gloria, glamurosa, mahusay na artista. Pero noong mga panahong wala siya sa camera, nasa loob siya ng bahay nila, nasa loob ng kwarto niya. May mga pangyayari sa buhay ng isang reyna ng pelikulang Pilipino na hindi naitala, na hindi nai-record. Sa pagkakataong ito, bubuksan natin, aalamin natin ano ang kwento nun, yung kwento ng dementia. Okay, when my mom was getting older, kasi yung last movie niya, she was 85, nanalo pa ng Best Actress yan for Rainbow Sunset. After that, nag-retire na siya, right? So, my mom only started having dementia my mom passed when she was 91 years old. Siyempre, pag matanda ka na, you forget things. Ako nga, I forget things. I'm only in my 60s, right? Okay, so, mama had that in her late 80s, maybe early 90s, kasi nga 91 she passed. I had to ask the doctor, her geriatric doctor, what's happening to my mom? And explain when she's starting dementia. So, with dementia, I read about it, and syempre, I'm there with her every day. So, I know the changes. When your parents have dementia, wag niyong Kukontrahin. yan. Huwag mong kukontrahin. Pag sinabing, alis tayo, manood tayo ng ganito, oo lang ng oo. Hindi yung, ha? Ano? Yung, wala lang, wag ganun. Then sometimes she forgets my name. Hindi mo sasabihin, bakit mo kinalimutan? No, don't make them pahiya. Huwag niyong kukontrahin kasi they don't know. They don't know talaga that these things are happening to them. Hindi nila alam yun. So, nung umpisa, medyo, bakit kaya? Yun na nga, as I said earlier, I called the doctor and he explained. Then, on my own, I did my own research and yan mo lang sila. May isang kwento si Marites. One time daw, niyaya siya ni Gloria Romero na panoorin ang pelikula ni Dolphy. Kwento ng mga uli kami. No, it's not pelikula. Sabi niya sa akin, Iha, higa siya sa bed niya. Sabi niya, Iha, ako naman, yes, mama. Sabi niya, magbihis ka. Okay, pumunta tayo kay Dolphy. Saan? Sa Live Theater. Yung vaudeville pa yan noon, mga sarsuela pa yan. So I guess kasi nung araw, they used to go there, Live Theater yung sa Manila, lahat ng theaters, di ba? I don't know if you were born then, I don't know. So, sabi ko, okay, anong gagawin natin? Manonood tayo kay Dolphy. Stage show. Oo. Ninong ko yun eh. Dolphy. Ninong Dolphy, oo. Saan tayo manonood, ma'am? I wanna see what she was gonna say. Pupunta tayo sa kasi di ba, telonero siya nung araw, yung mga... Nagbubukas sa hotel. Tapos, yung mga ganon, sabi ko, okay. Nari, aalis ako kasi magbihis daw ako eh. Sabi ko, okay, mama. Pero pag tingin mo, pag sinilip mo, tulog na. Yeah. Ano-ano pa yung mga kinukwento niya nung panahon na siya ay may dementia? Ang ginagawa kasi namin nung araw, binababa namin yung mga albums niya. Pinapakita namin. And she would remember the black and white. Kilala niya lahat. Kunyari, kung mama, sino yan? Si Barbara yan. Si Dolphy yan. Si ganito, si ganyan. Pero sometimes, when she's watching TV, the same person, tatanungin mo, mama, sino yan? Ano yan eh? Huwag mo nang kulitin yung, di mo alam. Huwag mong gaganunin. It's okay, mama. Pero hindi naman malala yung dementia niya. No, kasi nung medyo bandang huli na, nung she was almost near her last days, medyo tumala ng konti. And then she passed na. Mahirap ikwento kasi, that's kind of personal already. But people who have parents and maybe lolas that have that, kung sino man nanonood sa atin right now, I'm sure they can relate to that. Alam nila kung what I'm talking about. Masakit, no? Biglang pagkawala ni Tita Gloria, no? Ay, nako. I don't even know how to say it, feel. It's hard talaga. 7 months na nawala si Tita Gloria. 7 on the 25th of July. Ano yung namimiss mo kay Tita Gloria? Yung isang bagay na hanggang ngayon, hindi mo malimutan. Bukod sa pagmamahal niya. Lambing. Kasi meron ako insomnia. Pag hindi ako makatulog, pupunta ako sa tabi niya. As in, parang malaki na, eto na, matanda na ako. Akit ako sa kwarto niya before nung pa siya. Hihiga lang ako. Habang nagsiscript yan, gaganon lang yan. 5 minutes, tulog na ako. Ganon. O kaya, kunyari, may iniisip akong problem or questions in my mind. Yung mga niya. Pag tinatanong ko siya, yung mga sinasabi niya sa akin na, dapat ganito, dapat ganyan. But more than anything is, I miss her embrace, I miss her kisses. Palambing kasi kami. Ipagpaumanhin, hihingi ko po ito ng tawad.
okay lang na sagutin, okay lang na hindi. Matapos ilibing si Tita Gloria, may kurot sa puso ni Marites Gutierrez. Ito yung kwento na ang sabi nga ay fake news na sinasabi ang tungkol sa hatian ng ari-arian ni Gloria Romero. Marites, sa pagkakataong ito, gusto kong kunin ang iyong opinion, ang iyong damdamin na alam ko ngayon ka lang magsasalita tungkol dito. Ano reaction mo nung mga taong mas alam pa nila yung tungkol sa mga iniwang ari-arian ni Tita Gloria na ibinigay daw sa ganitong charity na iniwang kay ganito at ganyan. Sa kauna-unahang pagkakataon, hihingi ko po to ng tawad kay Marites. Pero gusto ko rin pong marinig ninyo kung ano ang kanyang reaksyon. Those people that do that, especially sa mga senior stars, hindi lang naman kay mama, you're really mean. You don't do that to people. I'm really sorry, no? Pero I really want to talk to these people talaga. I want to talk to whoever wrote this and say, saan galing yan? Because not even one word or one sentence or one paragraph is correct. Sobra silang nag-fabricate ng article na yan. Sobrang nakakapikon. Hindi tama. You don't do that to people. Again, you don't do that to people. Like now, if I may, no? May lumabas yan about Tita Caridad Sanchez. Buhay pa yung tao kung ano nung sinasabi. Me and Kathy, we were talking about it. Kasi kami yung mga anak ng artista, we talk to each other. Yan, may lumabas din. Di ko maintindihan, why do they do that? For what? Para basahin? Para maging sensational yung sinulat nila? I'm very upset. Di tama yan. Tama talaga. It makes me really mad. And they still, I don't know kung pare-pareho yung mga tao na yan na nagsusulat. Again, as I've said earlier, I'm sorry, Kathy, no? Lumabas na about Tita Karin. And that's not right. Ano ba yun? Para saan? Hindi ko maintindihan. Hindi ko talaga maintindihan. Anong nakukuha nila? Sorry. I don't really... Let's not even talk about them. Kasi baka sabihin nila, importante sila eh. Paano ba magalit ang isang Marites Gutierrez? You don't even wanna know. Ako, especially mga fake news na ganyan, it really makes me so mad. So mad talaga. Lalo na about my mom. Wala na nga. Ginaganon pa. For what? Sorry. Na natin silang pag-usapan. Ang isang Marites Gutierrez ay mapagmahal na anak, masunurin. Nakasama niya si Tita Gloria ng mahabang panahon. Kung atin pong ibubuod ang kwento ng isang Gloria Romero, anong klaseng kwento ang nasa isipan ni Marites para mapanood ng mga tao? Anong kwento, anong part sa buhay ni Tita Gloria ang gusto mong i-share sa ating mga listeners, sa ating mga viewers? Walang specific na kwento ang gusto kong to impart to you, to everybody. No? It's just the whole being of my mom is a very loving person. Wala siyang masamang tinapay. She doesn't think ill about other people. Hindi siya ganon. Hindi siya nagja-judge ng masama sa ibang tao. Mapagmahal, mapag-aruga, caring. Again, for me and Chris, perfect. Perfect human being. Again, sa akin lang po ito. Don't get mad, okay? If I were to have another mother, I would like to have my mama back. Yun lang po. Punong-puno, siksik, liglig na naman po tayo ngayong araw na ito sa ating pakikipagkwentuhan, sa ating pakikipagbanding kay Marites Gutierrez. Katotohanan, realidad, kwento sa likod ng kwento. Maraming salamat po sa inyong lahat and thank you so much, Marites. Thank you. Bigyan mo ako ng pagkakataong makausap ka, Marites. Salamat sa iyo. Salamat po ulit. May gusto ka bang sabihin sa mga fans ni Tita Gloria, sa mga kaibigan? Thank you very much sa lahat na nagmahal sa mama ko. Kung wala po kayong lahat, wala po si mama. Lalo na I'm so happy, lalo na yung mga bata ngayon, the younger generation that still, they know my mom. Nakikita kami sa labas that they still watch my mom. Thank you very much and thank you for loving my mom. Ako po si Morley Alinio na nagsasabi kapag nabuhay ka sa tundo, mabubuhay ka san man panig ng mundo! yeah! Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo.